Magandang araw! Welcome muli sa ating channel na kung saan binabahagi ko ang aking kaalaman sa batas at kalusugan. Dito lang yan sa ating tahanan na Law and Health in Filipino. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang true crime at batas dito sa Victoria, Australia. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-controversial na depensa sa criminal law, ang intoxication o pagkakalasing, gamit ang kaso ni Robert Lipman noong 1970. Isang klasikong halimbawa na kung paano maaaring mabago ng droga o alkohol ang pananagutan sa krimen. Bago natin simulan ang kwento, alamin muna natin ang depensa. Ito ay ang depensa ng intoxication. Ang intoxication sa batas kriminal ay kapag ang akusado ay naimpluwensyahan ng droga o alkohol. Pangalawa, ay naapektuhan ang kakayahan niyang maunawaan ang kanyang ginagawa o nagawa. At pangatlo, ito ay maaaring makaapekto sa mens rea o ang intensyon o guilty mind sa krimen. May dalawang uri ng intoxication. Una, ang voluntary intoxication. Ito ay ang kusang pag-inom ng droga o alak. Ang pangalawa ay ang involuntary intoxication. Ito ay ang hindi sinasadyang nakainom ng alak o nakagamit ng droga. Sa simpleng salita, hindi otomatikong excuse ang pagiging lasing. Ngunit, maaari itong magbabago sa kaso kung ang krimen ay specific intent, halimbawa murder, kumpara sa basic intent, halimbawa manslaughter. Ang akusado ay si Mr. Robert Lipman at ang biktima ay si Claudie Delbar. Ang nasasakdal at ang biktima na kapwa umano nalulong sa droga na parehong uminom ng ipinagbabawal na gamot na tinatawag na LSD. Noong huling bahagi ng September 16, 1967. Noong umaga ng September 18, nag-check out ang akusado sa kanyang hotel at umalis sa bansa bago natagpuan ang biktima kinabukasan na may pagdurugo sa utak at mga ebidensya ng pagkasakal. Ang nasasakdal ay ibinalik sa pamamagitan ng extradition at siya ay nagpatotoo na siya at ang biktima ay nakaranas ng mga guni-guni dahil sa pag-inom ng LSD. Ayon sa kanyang salaysay, inakala niyang siya ay inaatake ng mga ahas na nagbunga ng kanyang pananakit sa biktima. Tinanggap ng hurado na wala siyang intensyong pumatay o magdulot ng malubhang pinsala sa katawan. Ngunit gayunpaman, ay hinatulan siya ng manslaughter batay sa tagubili ng hukom na magiging sapat para sa prosekusyon na mapatunayan na dapat ay napagtanto niya bago niya inalagay ang kanyang sarili sa kalagayang iyon sa pamamagitan ng pag-inom ng droga na ang mga gawaing kalaunan ay kanyang ginawa at nagresulta sa kamatayan ay mapanganib. Umapila ang nasasakdal at iginigiit na dapat sana ay inutusan ng hukom ang hurado na maghatol lamang ng pagkakasala kung mapapatunayan ng prosekusyon na siya ay may kinakailangang intensyon na magsagawa ng mga gawaing malamang magdulot ng pinsala. Ang mga tanong ng korte ay, maaari bang gamitin ang kanyang pagiging high sa droga bilang depensa? Pwede ba nitong baguhin
ang kanyang pananagutan sa krimen. Dito papasok ang konsepto ng mens rea or criminal mind. Para sa murder, kailangan may specific intent. Kagaya ng sadyang pumatay. Kung ang akusado ay sobrang lasing o high sa droga, maaaring hindi niya totoong naintindihan ang aksyon na kanyang ginawa. Sa kaso ni Lipman, tinukoy ng korte na voluntary intoxication, hindi excuse sa basic intent crime, kaya ito ay manslaughter. Ang manslaughter ay isang mababang uri ng kaso ng pagpatay, habang ang murder ay ang pinakamataas. Ngunit maaaring bawasan ang kasalanan sa specific intent crime kung napatunayan na walang totoong mens rea or criminal mind dahil sa epekto ng droga. Ang korte ay nagdesisyon. Guilty si Mr. Lipman ng manslaughter at hindi murder dahil sa siya ay under influence ng droga nung siya ay pumatay. Bumaba ang kanyang kaso from murder to manslaughter. Ang droga at batas ay hindi kasamang palusot. Kahit nagkaroon ng influence ng droga o alcohol, may pananagutan pa rin sa batas. Ang batas ay hindi nagbibigay ng excuse para sa mapanganib na behavior dulot ng sarili mong desisyon na paglasing at paggamit ng bawal na droga. Isipin natin ang eksena. Isang lalaki na high dahil sa droga ay nakakita ng ilusyon. Ang kanyang perception sa mundo ay nabaliktad. Sa ilalim ng hallucination dahil sa paggamit ng droga, nagawa niya ang isang trahedya. Ito ay hindi pantasya, kundi totoong pangyayari sa buhay. Ang batas ay nagpapakita ng balanse. Tinutulungan ang mga naaapektuhan ng droga na maunawaan ang kanilang intensyon. Ngunit hindi pinapayagan ang drug-induced violence bilang excuse. Ang kaso ni Mr. Lipman ay pinapakita na kahit ang akusado ay may hallucination dahil sa paggamit ng droga, may responsibilidad pa rin ito sa kanyang ginawang krimen. Maraming salamat sa pagkikinig.